Good morning mga Lodi. Kakagising ko lang. Nandito ako ngayon sa California, between Sacramento and San Francisco. And may nakita ako. First time. Tingnan natin. Ito. Kita mo yung mga sasakyan na yan? Ang rami. First time kong nakita mga Lodi na ang raming sasakyan natutulog sa rest area. Oh, no! Grabe, lahat ng sasakyan na to is nandito po pagdating ko yesterday night. Oh, no! So lahat na to is natutulog dito. First time, look at so many of them mga Lodi. Oh, no! At hindi ko alam mga Lodi kung ito is travelers like me or homeless din. Pareho ko. Ako mga Lodi, naka-heater. May heater ako, propane heater, so hindi masyadong malamig. Pero sa tingin mo, look at that car over there. Like, parang shade lang for cover, for privacy cover. At siguro sa loob ng sasakyan, nakakumot lang. So ang ginaw mga Lodi. Then, buti pa sila nakakumot. Ako wala kong kumot-kumot. Mga Bisaya lang nang makaintindi nito. Gikumot-kumot, sana kong kamot. Okay, okay. Shout out muna natin yung mga friends natin dyan sa Dumaguete City. Maing buntag ninyo diha sa Dumaguete. And another friend natin na nagsusubaybay sa atin is from New York. I'm sure o tugnaw dyan. Ang tugnaw ang ginaw. And the next one is nandito naman tayo sa another o tugnaw kong gabi sa Dubai. Ang ganda ng city ng Dubai. Napaka world class. Abu Dhabi, Dubai. Recap ito sa part 1 ng biyahe ko from Washington State to Oregon State mga Lodi. Yung initial plan ko sana is pupunta ako ng downtown Seattle kasi ang ganda. Kaso umuulan for 5 days, so minabuti ko nang mag-travel directly na gabi. Pagdating ko naman sa Portland, Oregon mga Lodi, umuulan pa rin. Then it's gonna be for 5 days. So minabuti ko na lang mag-shopping instead na pumunta ng scenic view sa park. At saka later, pagbalik ko dito sa Northwest, magbablog ako tungkol sa Seattle at sa Portland. Ilagay ko yung link sa part 1 down below mga Lodi. Hindi talaga maganda yung simula ko sa biyahe mga Lodi, ang bad trip. Grabe talaga ang ulan mga busing. So minabuti ko na lang na magpahinga dito sa rest stop. Paggising ko mga Lodi, ang ganda ng view. Kaso hindi ko nakita nung gabi kasi ang dilim. So yung problema lang is nakadaan ako ng Portland, Oregon. So yung malaking city nila dito sa Oregon State. Magkakape muna ako dito mga Lodi at mag restroom break at tuloy na yung biyahe. Itong rest area sa US mga Lodi, imaginein mo mayroong highway at saka mag-loop ka lang. Hindi ka maglapas ng highway, mag-loop ka lang. Then ito na yun. Pwede ka magstay dito. The idea is hindi ka lalabas at walang stoplight. So pagkatapos mo mag-rest at least 4 hours or 8 hours, balik ka na sa biyahe. Random check muna tayo mga Lodi.
At saka make sure nagsi-seatbelt bago magdadrive kasi required dito. Early in the morning. Then nagme-merge ako dito mga lodi. Oh my god, there's a trailer nearby. I need to speed up. Oh, there you go, there you go. Yes. Man, that's dangerous. Van kasi ito mga lodi. So yung acceleration hindi immediate. You need to wait. I need to match yung speed ng trailer mga lodi at 120 kilometers per hour or around 60 miles per hour sa speed ko. Kaya I need to accelerate really fast. Dahil patungo ako sa south mga lodi at hindi na freezing cold, naisipan kong i-dewinterize yung RV ko. Ibig sabihin yan, magagamit ko na yung shower ko, faucet, at yung CR. Merong app online mga lodi na ginagamit ng mga RVer kung saan mag-dump ng waste, saan kukuha ng free water. So patungo tayo dyan, kukuha tayo ng free water. May magandang spot dito sa Oregon mga lodi. Ginagamit ito sa mga local farmers. Free water. So ito yung i-detour natin. Then maglagay tayo ng free water sa RV. I am in nowhere's land, mga lodi. I don't know where it is. I'm just here to get some water. Let's see. Yeah, I think that's a water. Yes, it is a water. Meron akong separate na video about RV maintenance mga lodi at yung difficult stuff that you need to do if you own an RV. So ilagay ko na lang dito kung available na. So ang ginagawa ko dito mga lodi, kinuha ko yung hose ko at saka i-connect ko sa faucet. Then i-connect ko yung hose din sa RV ko. Then, isiset ko na yung mga valve mga lodi para ready na yung RV mag-receive ng water from the hose. Next thing to do is to turn on the water mga lodi. Double check ko lang kung tama yung setting ko. At this moment mga lodi, naka-turn on na yung water. So i-check natin yung faucet. At nakikita mo may pink na lumalabas na water. Yan yung antifreeze mga lodi. So kailangan nating i-release yung antifreeze until the water will clear. Nag-check din ako sa outside shower niya mga lodi para ma-release ko yung antifreeze. Pink pa yung lumalabas sa faucet mga lodi. So we need to press more until the water is clear. Para sa kaalaman ng iba, yung antifreeze mga lodi ginagamit dito para hindi ma-frozen yung water. At sa akin naman, hindi ma-frozen yung pipeline ko. Kasi yung water mga lodi, kapag frozen yun, mag-i-expand. So meaning magka-crack yung pipeline ko. So kaya patungo tayo sa south, which is no winter anymore. So i-release natin yung antifreeze. Tapos na tayo lodi. Salamat pala sa farmers na nagbigay ng free water. I really appreciate you, State of Oregon, for providing me water for my RV. Very convenient and user-friendly yung faucet. Thank you so much. Close na natin mga lodi kasi may heater sa loob. Baka mautugnaw na naman.
it looks like meron pa tayong part 3 nito mga lodi. After the part 3, it will be very nice because I have a separate episode for Sacramento and I'll show you some of the clips.